Noong nakaraang araw po ay lumabas ako isang umaga upang maghanap ng bukas na tindahan, bibili ng dilis at ito ang aking ipiprito para sa aming pang-almusal. May matandang dumaan, napakadami niyang dalang dahon kaya tinanong ko. Ang sabi ng matanda ay gagamitin niya, ilalaga at gagamiting pampaligo ng kanyang anak na 2 buwan nang nakatapos sa panganganak. Mabango ang halimuyak ng halamang ito, kung kaya't sa aking pag-uwi ay naisipan kong muling alamin kung may kakayahan ba laban sa viral infection ang halamang ito. Mabango po ang samyo ng halamang ito. Ito po ang aking natuklasan. Ang halamang ito ay kilalang kilala bilang diuretic at nakakatulong upang madurog ang mga bato sa kidney. Mayaman pala sa mga antioxidants ang halamang ito at nagkalat sa iba't ibang panig ng Pilipinas kahit sa ibang bansa, lalo na sa mga Asian countries. Marami palang katangian ng halamang ito at sari-saring gamit bilang palunas sa mga iba't ibang karamdaman. Subalit minarapat kong i-focus lang muna sa epekto nito kapag ang isang tao ay tinamaan ng viral infection. Ipinalalagay po ng halamang ito ay expectorant. May kakayahan siyang ilabas ang makapit na plema. Ipinalalagay na siya ay anti-spasmodic. Kung naalala po ninyo, sa malalang viral infection, nakakaranas po ng pagtatai ang mga tinamaan at mainam dito ang halamang ito. Kung sa larangan naman po ng pagluluto ay ginagamit pala ang dahong ito bilang flavoring ingredient o dagdag pampalasa. Sa lugar naman po ng mga kanayunan at mga probinsya ay gamit po ito bilang panlunas sa karamdaman. Ginagamit po ito panlunas sa upper and lower respiratory tract infections tulad ng sinusitis, asthmatic bronchitis at influenza. Ang influenza po ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng sipon, lagnat, ubo ang tinamaan. Yun pong pinainitang dahon nito ay ginagamit pantapal sa ibabaw ng sinus para mawala ang sinusitis. Sa kaso naman ng lagnat ay dinidikdik lamang ang dahon na ito at itinatapal sa noo para maalis ang pangingirot. Sa lugar ng Dumigag, Zamboanga del Sur, yung mga Subanins, ginagamit nila ang dahong ito bilang panlunas sa ubo. Ilalagay lang nila yung dahon sa baso, bubuhusan ng bagong kulong tubig at palilipasin hanggang sa maging maligamgam at siyang ipaiinom sa pasyenteng may ubo. Para naman sa sipon at makapit na plema, yung pinakuluang dahon nito or decoction ay ginagamit pinapainom bilang tsaa. Kaya't naaalis ang sipon at makapit na plema. Napipigilan ng tsaa ang paghilab ng tiyan at pagtatae. Sa bansang Vietnam, yung pinaglagaan po ng sariwang dahon ay ginagamit panlunas sa ubo at influenza o trangkaso na may kasamang sipon, lagnat at ubo. Ginagamit din nila ito bilang aroma steam inhalation kung saan yung sariwang dahon na pinakuluan ay naglalabas ng mahalimuyak na amoy na siya nilang nilalanghap kung kaya't gumiginhawa ang kanilang paghinga. Ito naman po ang pamamaraan sa bansang Thailand. Yung pong mga dahon ay kanilang pinatutuyo at tinatadtad at ginagawa nila itong sigarilyo upang panlunas sa may sinusitis. Ang tawag dyan ay herbal cigarette. Ginagamit naman nilang pampunas sa taong may lagnat ang pinakuluang dahon nito or sponge bath. Yung pinakuluang ugat nito na ginagawang tsaa ay ipinaiinom din nila sa mga pasyenteng may lagnat. Sa bansang China po ay ginagamit din nila ang halamang ito bilang expectorant o para mapalabas ang makapit na plema. Sa bansang India, yung pinaglagaan ng sariwang dahon o yung dahon na binabad sa mainit na tubig kasama ang balat ng halamang ito ay ipinaiinom sa pasyente bilang expectorant.
pang-alis sa makapit na plema. Sa bansang Malaysia, lalo na dito sa Hitam tribe, yung pong pinakuloang dahon ay pinapainom sa pasyente upang maalis ang ubo. At yung dinikdik ng dahon ay pantapal sa pananakit ng ulo. Yan po ay available kahit saang lugar. Pero ako minsan nakakuha niyan dito sa may lugar malapit sa may simenteryo, napakadami. Ginamit ko rin yan sa aking asawa nung siya ay manganak sa bunso namin bilang pampaligo. Available na rin to sa online selling platform. May nakita nga ako niyan, ginawa pa siyang capsule. Ang halamang aking binabanggit na may kakayahang labanan ang komplikasyon ng viral infection tulad ng sipon, ubo, lagnat, makapit na plema at pagtatae, sinusitis, asthmatic bronchitis o upper respiratory and lower tract diseases ay Blumea camphor sa English, scientific name Blumea balsamifera, sa Katagalugan ay sambong. Nawa ay nakatulong ang munting kaalamang ito. Be safe, God bless, stay healthy, and to God be the glory.